Tumulong ang bilyonaryong si Aidan sa mga nasunugan sa may squatter area. Nagbigay siya ng pabahay sa mga ito at dito niya nakilala ang magandang bulag na si Jewel. Naaawa siya sa kalagayan nito, kaya nagpasya siyang ipagamot ito at hanapan ng eye donor. Ano kaya ang magiging papel ni Jewel sa buhay ni Aidan? Nasa loob ng kotse niya si Aidan habang nakatingin sa nasunugan na squatter area. May inutusan siyang pumunta sa bawat pamilya para alamin kung ilan ang residente dahil balak niyang magbigay ng pabahay sa mga ito. Pagkatapos ng sunog, ang mga tao ay gumagawa lang ng mga baro-barong sa gilid para kahit papaano ay may matutulugan lang. Alam niyang tumulong din ang gobyerno pero gusto din niyang mag-abot ng tulong para sa mga ito. Sanay siya sa mga ganung gawain dahil may mga charity siyang binibigyan buwan-buwan. Maya-maya lang ay bumalik sa kotse ang inutusan niyang si Romano. "Ilang katao yung nakita mo doon?" tanong ni Aidan. 50 po yung bilang, boss," sagot ni Romano. Maya-maya lang ay bumaba ng kotse si Aidan. Lumakad na silang dalawa ni Romano. Tumingin siya sa buong paligid. Hindi talaga pwede na titira rito ulit yung mga residenteng nasunugan dahil baka maulit na naman yung trahedya. "Okay, ikaw na yung bahalang kumuha ng mga pangalan nila para mabigyan lahat," sabi ni Aidan. Si Romano ang personal assistant ni Aidan. Ito ang inaasahan niya sa lahat. "Opo, boss," nakangiting sagot ni Romano. Habang si Jewel ay takot na takot pa rin hanggang ngayon dahil kung hindi pa sila nakatakbo ng pinsan niya ay talagang kasama silang nasunog sa bahay nila. Nakakalungkot lang dahil wala na silang bahay na matitirhan. Tapos yung kapatid niya na nanay ng pamangkin niya ay parang nakalimutan na silang padalhan ng pera. Kung hindi lang sila nabulag ay talagang nakapagtrabaho siya ngayon. Pero wala, ganito na talaga yung destiny niya siguro. "May nagpunta dito kanina, Tiyang. Isang lalaki at ang sabi niya ay yung boss daw niya ay magbibigay ng pabahay sa atin," sabi ni Precious. Napahinga ng malalim si Jewel sa kung totohanin. Sa hirap ng buhay ngayon ay malabong may magbigay. "Saka na lang tayo maniwala kung meron na talaga, Precious. Dahil mahirap ang umasa, masasaktan lang tayo," sagot ni Jewel. "Totoo naman daw po yun, Tiyang. Lahat nga tayo dito ay bibigyan. Siguro ang yaman ng lalaking yun," tura ni Precious. Tumangu-tango na lang si Jewel. Naging curious tuloy siya kung sino ang lalaking yun. Habang si Aidan ay kaantabay niya si Romano sa paglalakad para tignan yung mga residente na nasunugan. Una niyang pinuntahan ang nakita niyang may lumabas na batang babae. "Kamusta ka dito?" tanong ni Aidan. Ngumiti ng napipilitan ang bata. "Hindi po maayos, sir. Wala na kaming bahay," malungkot na sabi ni Precious. Sumilip sa loob si Aidan at nakita niya ang magandang babae na parang nakapikit. Bulag yata ito. "Nanay mo siya?" tanong ni Aidan. "Hindi po. Tiyahin ko po siya. Kapatid ng nanay ko. Bulag po siya. Bunga ng isang aksidente dati na kinasasangkutan niya," sagot ni Precious. Tahimik lang na nakaupo ang babae, pero alam niyang nakikinig ito sa usapan nila. "So, ano yung pinagkakaabalahan niyo rito? Sino ang naghahanap buhay sa inyo?" Napakunot ang noo
Natanong ni Aidan. Nakaramdam siya ng awa para sa bulag na babae. Parang tinutusok ang puso niya sa sakit. Kaya naisip niyang tulungan ito at hanapan ng eye donor. Wala po, naghihintay lang kami sa padala ng nanay ko. Pero ngayon ay hindi na siya makontak namin. Ewan ko na lang kung anong mangyayari. Naiiling na sagot ni Precious. Napahinga ng malalim si Aidan. Binigyan niya ng huling sulyap ang magandang babae sa loob ng barong-barong. Huwag ka mag-alala ha. Magbibigay ako ng pabahay sa inyo para naman hindi kayo magtitiis sa lugar na to. Nakangiting sabi ni Aidan. Ang tamis ng naging ngiti ng bata at mangiyak-ngiyak na rin. Maraming salamat po sir. Saad ni Precious. Bago siya umalis para bisitahin yung iba, ay nag-abot siya ng kaunting halaga para sa magtiyahin, para may pambili ng bigas at ulam ang mga ito sa ngayon. Pagkaalis nila sa squatter area na yon, ay sinabihan niya si Romano na unang ialis doon ay yung magtiyahin dahil bulag yung babae. Sa kabilang banda ay nagkaroon ng pag-asa si Jewel nang marinig yung pag-uusap ni Precious at ng lalaki kanina. Ang ganda ng boses nito. Parang naging curious din siya sa itsura nito. Kaya lang ay hindi siya makakakita. Totoo kaya yung mga pinagsasabi niya, Precious? Tanong ni Jewel. Siguro po, Tiyang. Nag-abot nga po siya ng 3,000 sa akin kanina bago umalis. Kaya may pangkain na tayo hanggat hindi pa nagpapadala si nanay. Sagot ni Precious. Napangiti si Jewel. Ang bait naman niya. Komento ni Jewel. Napahagik-gik si Precious. Kaya napakunot ang noo ni Jewel. Yung tipo mo pong lalaki siya, Tiyang. Nung hindi ka pa po nabulag. Matangkad at gwapo siya. Sabi ni Precious. Napailing na lang si Jewel. Sabay hila ng buhok ni Precious. Napasigaw na lang ang pamangkin sa sakit. Ang buli mo, nakangiwing sambet ni Jewel. Sorry po, Tiyang. Hinging pa umanhen ni Precious. Kinabukasan, habang si Aidan ay maraming ginagawa sa opisina niya na located sa mismong bahay niya. Hindi siya pwedeng maistorbo. Kaya hindi na niya makausap si Romano bago ito umalis para puntahan yung magtiyahin. Nag-umpisa na siyang maghanap ng eye donor para sa babae sa lalong madaling panahon. Naaawa kasi siya sa kalagayan nito. Imbes na marami pang opportunity na naghihintay para rito ay nahinto dahil sa kalagayan nito. Samantalang si Jewel ay nakahiga sa kanilang higaan dahil wala naman siyang gagawin. Katatapos lang nilang kumain at yung pamangkin niya ay nasa labas nagwawalis. Napakunot ang noo ni Jewel nang marinig niya na may kausap si Precious sa labas. Sino yung kausap mo dyan, Precious? Tanong ni Jewel. Yung assistant po ng lalaki kahapon, Tiyang. Isasama na raw tayo sa bago nating bahay. Sagot ni Precious. Napangiti si Jewel. Hindi talaga sila pinapabayaan ng Diyos. May ipinadala na tao na may mabuting puso para tulungan sila. Mabuti naman, sabi ni Jewel. Maya-maya lang ay narinig niya ang tunog ng mga plastic na lalagyan. Gumayak na tayo, Tiyang. Naghihintay na siya sa atin sa labas. Tura ni Precious. Napahinga ng malalim si Jewel. Paano siya makakakilos kung ganito ang kalagayan niya? Ikaw na lang, Precious. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Sagot ni Jewel. Oo nga pala. Sorry, Tiyang. Ako na lang pala ang bahala rito. Hinging pa umanhen ni Precious. Makalipas ang 1 oras,
ay hinawakan na ni Precious ang kamay niya at inakay siya palabas ng kanilang barong-barong. Aalis na ba tayo, Precious? Tanong ni Jewel. Opo, Tiyang. Sagot ni Precious. Nakaramdam ng lungkot si Jewel. Lilisanin na nila ang lugar kung saan sila tumira ng matagal. Dito sila bumuo ng mga pangarap sa buhay, pero ni isa ay walang natupad. Narinig ni Jewel na biglang may tunog na pagbukas at naramdaman na lang niyang inalalayan siya ng pamangkin papasok sa loob. Pinausog siya ng kaunti ni Precious para makaupo na ito. Namalayan na lang niya na tumatakbo na ang sinasakyan nila palayo. Nakaramdam ng pagkadismaya si Jewel dahil hindi niya nakikita ang nadadaanan nila. Tingin ni Jewel ay 2 oras talaga ang naging biyahe nila bago huminto ang sinasakyan nila. Nandito na ba tayo, Precious? Napabuntong hininga na tanong ni Jewel. Opo, Tiyang. Ang laki ng bahay na lilipatan natin. Nakakatuwa at bagong-bago pa. Sagot ni Precious. Pumasok na kayo sa loob. Bukas naman ang gate. Sabi ni Romano. Humarap si Jewel sa lalaking nagsasalita. Maraming salamat, sir. Hindi ko alam kung paano kami makakaganti sa kabutihan niyo. Nakangiting saad ni Jewel. Walang anuman. Ang pagtulong ng boss ko ay wala namang hinihingi na kapalit. Hindi lang kayo ang natulungan, marami pang iba. Sagot ni Romano. Pakisabi na lang po sa kanya. Maraming salamat. Sayang, dahil hindi ko naman siya makikita. Sabi ni Jewel. Makakarating sa kanya, pero malay mo ay tutulong din siya para maipagamot ang mga mata mo. Hindi natin alam, baka sa susunod na buwan o araw. Turan ni Romano. Ngumiti lang si Jewel. Alam niyang mahirap maghanap ng eye donor at magastos, kaya hindi na niya papangarapin pa na makakita pa siyang muli ng liwanag. Pagkaalis ng lalaki, ay tuluyan na silang pumasok sa loob ng bago nilang bahay. Tuwang-tuwa na nagkwento sa kanya si Precious kung gaano kaganda. Tapos meron na agad mga bagong gamit. Kumpleto na raw lahat. May grocery na rin tayo at bigas, Tiyang. Sabi ni Precious. Napangiti si Jewel. Grabe naman kung tumulong ang lalaking yon. Ako na ang nahihiya. Naiiling na tugon ni Jewel. Parang hindi nila deserve ang ganitong blessings. Pero nagpapasalamat siya sa lalaking yon at sa Panginoon. Okay lang yan, Tiyang. Kusa naman po silang tumulong. Sabi ni Precious. Kinagabihan ay napangiti si Jewel habang nakahiga siya sa malambot na kama. Parang nananaginip lang siya sa mga nangyayari ngayon sa buhay nila ng kanyang pamangkin. Sana man lang makaganti siya sa tulong ng lalaking yon sa kanya. 1 buwan ang nakalipas habang si Aidan ay hindi pa niya nabibisita ang babaeng bulag. Nakahinga siya ng maluwag dahil may mga bagong bahay na ang mga nasunugan doon sa squatter area. Naghahanap pa rin siya ng eye donor para sa babae. Gusto niya itong tulungan dahil naaawa siya rito. Nang nagkaroon siya ng free time, ay naisipan niyang puntahan ang babae. Pagdating ni Aidan, ay naisipan niyang mag-doorbell. May tao naman pala ngayon rito dahil may nagbukas ng gate. Ngumiti si Aidan sa bata. Nilakihan naman nito ang bukas ng gate para makadaan siya. Lumapit ito sa kanya at nagmano. Kamusta kayo rito? Tanong ni Aidan. Okay lang po, sir. Salamat nga po pala. Hindi talaga kami magsasawa na magpasalamat sa iyo ng paulit-ulit. Sagot ni Precious.
Huminga ng malalim si Aidan nang makita niya sa bakuran si Jewel na tahimik lang. Naaawa talaga siya sa kalagayan ng babae. Walang anuman, sabi ni Aidan. Tumingin din ang bata sa tiyahin nito. Kaya ngumiti ito sa kanya at nagpaalam na maghahanda lang ng merienda para sa kanya. Dahan-dahan na naglalakad si Aidan palapit sa babae. Napansin nga siguro siya nito dahil agad na lumingon ito sa gawin niya. Sino yan? Tanong ni Jewel. Napangiti si Aidan dahil mas lalong gumaganda ang babae nang malukot ang noo nito. Ako to, si Aidan. Sagot ni Aidan. Napansin niya na parang nagulat ang babae. Hello po sir. Salamat naman at napadalaw ka rito. Para personal akong magpasalamat sa iyo sa tulong mo sa amin. Sabi ni Jewel. Ngumiti si Aidan. Walang anuman. At saka, Aidan na lang ang itawag mo sa akin. Sige po. Sagot ni Jewel. Natuwa si Aidan. Pumayag na nga na pangalan ang itawag sa kanya. Pero may po naman na parang ang tanda na niya. Magkaedad lang yata sila ng babae. Okay naman ba ang pagtira niyo rito? Tanong ni Aidan. Patingin-tingin siya sa buong bakuran. Sobrang linis. Kahit kaunting dumi o dahon ay wala siyang nakikita. Oo, sobrang komportable. Sagot ni Jewel. Tinitigan niya ng maigi ang babae. Kung hindi mo mamasamain, gusto ko lang itanong kung napacheck na ba yung mata mo? Sabi ni Aidan. Ngumiti si Jewel. Oo, pwede pa naman magamot. Pero wala talaga akong pera para rito. Kaya hinahayaan ko na lang. Sagot ni Jewel. Huminga ng malalim si Aidan. Kung makakahanap ako ng eye donor, ay willing ka ba na magpa-opera? Tanong ni Aidan. Natigilan si Jewel. Naku, nakakahiya naman po. Sobra-sobra na po ang naitulong mo sa akin. Nahihiyang sagot ni Jewel. Pang-isahan lang naman to. After that, ay ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mong gawin. Basta, I'm willing to help you. Sabi ni Aidan. Napahinga ng malalim si Jewel. Maraming salamat Turan ni Jewel. Inabot pa ng babae ang kamay niya para hawakan. Walang anuman, sagot ni Aidan. Makalipas ang ilang minuto ay binigyan siya ng upuan ni Precious. Sa bakuran din nito dinala ang merienda na niluto nito at pinagsaluhan nila. Ganadong-ganado si Aidan na kumain ng saging na saba na pinrito sa mantika at saka juice na sobrang lamig. Ang dami pa nilang napag-uusapan hanggang sa tumawag si Romano na pinapauwi na siya dahil may bisita daw na dumating. Pagdating ni Aidan sa bahay niya ay napakunot ang kanyang noo nang mapansin niya ang isang babae na nakaupo sa sofa. Nang makita siya nito ay agad itong tumayo. Tumingkayad at akmang hahalikan siya sa labi. Pero umatras si Aidan kaya nagdadabog ang babae. Grabe ka naman Aidan. Hanggang ngayon ba iniiwasan mo pa rin ako? Nagmamaktol na reklamo ni Kriza. Napasimangot si Aidan. Alam mo kung anong stand mo sa akin. Nag-usap na tayo tungkol rito. Uulit-ulitin ko pa ba? Sabi ni Aidan. Bumalik sa pagkakaupo si Kriza. Inaanak ito ng daddy niya. Naniniwala ito sa pambubuska ng mga kamag-anak niya na sila ang magkakatuluyan sa huli. Hindi naman nila kailangan sundin ang bagay na yon kung makumpriso ang kalayaan niya. Ikaw talaga? Saad ni Kriza. Napahinga ng malalim si Aidan. Guguluhin na naman ng babaeng ito ang buhay niya.
Anong ginagawa mo rito sa Pilipinas? Nagsawa ka na ba sa ibang bansa? Tanong ni Aidan. Sumimangot si Kriza. Mas gusto kong tumira rito kasi nandito ka. Sagot ni Kriza. Napailing na lang si Aidan. Ayaw niyang nandito si Kriza dahil nakikialam ito sa mga gagawin niya sa buhay. Huwag mo akong gawing rason. Hindi ako natutuwa. Sabi ni Aidan. Napapalatak na lang si Kriza. Gusto siyang isama ng babae na kumain sa labas pero hindi siya pumayag. Ipapakita niya talaga ang disgusto niya rito para hindi ito umasa. Samantalang si Jewel ay nakaupo sa sofa. Tahimik lang siya dahil hindi naman niya nakikita kung ano ang meron sa sala. Ngayong nabulag siya ay naaalala niya ang trabaho niya dati sa isang pawn shop bilang isang teller. Namimiss na niya. Ilang taon din siyang nag-work. Nahinto lang dahil naaksidente siya. Maya-maya lang ay naramdaman na lang niya na bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Precious. Hindi pa rin tumawag si Nanay, Tiyang. Kamusta na kaya siya? Tanong ni Precious. Huminga ng malalim si Jewel. Kahit siya ay hindi din niya alam. Ewan ba niya kung bakit may magulang na kayang tiisin ang anak. Hindi ko alam, Precious. Kung may pakialam pa siya sa'yo ay tatawag siya. Hindi naman sa lahat ng oras ay pera lang palagi ang hihilingin mo sa kanya. Atensyon at pagmamahal din. Sagot ni Jewel. Alam niya na sobrang namimiss na ni Precious ang ina. Pero iniinda lang nito. Okay lang po, Tiyang. Nandito ka pa rin naman po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kapag pati ikaw ay aalis na rin. Malungkot ang boses na saad ni Precious. Umiling si Jewel. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Madamdaming sambit ni Jewel. Huminga ng malalim ang pamangkin sa tabi niya. Mahal ko din po kayo, Tiyang. Naisip ko nga na sana ikaw na lang ang naging nanay ko. Tura ni Precious. Hinaplos ni Jewel ang buhok ng pamangkin. Magpasalamat ka pa rin sa nanay mo dahil sa kanya ay nakakita ka ng liwanag. Nagtatrabaho naman siya para sa'yo. Sagot ni Jewel. Hindi umimek si Precious. Bagkus ay yumakap ito sa kanya ng sobrang higpit. Siya nga po pala, ano po ang napag-usapan yung dalawa na Sir Aidan? Tanong ni Precious. Napabuntong hininga si Jewel. Nag-offer siya na ipapagamot daw niya ang mga mata ko. Naghahanap na siya ng eye donor para sa akin. Sagot ni Jewel. Talaga po, Tiyang? Ibig sabihin ay makakakita ka na ulit? Masayang sambit ni Precious. Napakagatlabi si Jewel. Alam niyang 50-50 ang chance dahil matagal na itong nakatambay. Buti sana kung naipagamot agad. Pero umaasa siya na sana ay magagawa ng paraan. Hindi ko alam, pero ipagdasal natin na mangyari. Tugon ni Jewel. Apo, sagot ni Precious. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Jewel. Parang nawalan na siya ng pag-asa na makakita ulit. Pero ngayong may pagkakataon ay natatakot siya. Isang buwan ang nakalipas habang si Aidan ay masaya nang makahanap siya ng eye donor. Inutusan niya si Romano na puntahan si Jewel para dalhin sa ospital for surgery. Siya sana ang pupunta pero dahil may business meeting siya sa ibang lugar ay ito na lang ang inutusan niya. Papatawagin na lang niya si Romano para sa update. Sa kabilang banda, si Jewel ay kumakain nang biglang pumasok si Precious
naririnig niyang humihingal ito. Anong nangyayari sa'yo ha? Tanong ni Jewel. Ang assistant na Sir Aidan ay nasa labas. Hinahanap ka. Napakunot ang noo ni Jewel. Bakit daw? Sabi ni Jewel. Hindi ko alam. Wala namang sinabi. Sagot ni Precious. Maya-maya lang ay dahang-dahang tumayo si Jewel at inalalayan siya ng pamangkin na lumabas ng bahay. Inilapit siya ni Precious sa assistant ni Aidan para makapag-usap sila. Hinahanap mo raw po ako? Tanong ni Jewel. Oo, pinapapunta ako ni Sir Aidan. Nakahanap na raw siya ng eye donor para sa'yo. Sagot ni Romano. Hindi naka-imake si Jewel. Nakatulala lang siya. Napalingon siya sa pamangkin na hinawakan ang braso niya kahit hindi niya ito nakikita. Sige po, sabi ni Jewel. Magbihis na kayo, pupunta na tayo ng ospital. Turan ni Romano. Sinamahan naman siya agad ni Precious sa loob ng bahay para magbihis. Nang matapos, ay umalis na sila agad para pumunta sa ospital. Makalipas ang 1 linggo habang si Aidan ay nakahinga ng maluwag nang maging successful ang operasyon ni Jewel. Hihintayin na lang kung kailan gagaling ang sugat para kunin ang benda na nilagay sa mga mata nito. Umaasa siya na sana ay mag-work para makakita na agad si Jewel. Samantalang si Jewel ay nakaupo sa kama. Nandito pa sila sa ospital at nagpapagaling. Kamusta ang pakiramdam mo, Tiyang? Tanong ni Precious. Nakaupo ito sa upuan at nakaharap sa kanya na nakahawak sa kamay. Okay lang, sagot ni Jewel. May ilang linggo pa silang hihintayin bago tanggalin ang benda sa mga mata niya. 1 buwan ang nakalipas, excited na kinakabahan si Jewel nang sabihin sa kanya ng doktor na ngayon natatanggalin ang benda sa kanyang mga mata. Are you ready? Tanong ng doktor. Napahinga ng malalim si Jewel. Yes po, Doc. Nakangiting sagot ni Jewel. Maya-maya lang ay naramdaman na ni Jewel ang presensya ng doktor sa kanyang tabi. Hindi naman din siya mabaho, kaya nakahinga siya ng maluwag. Mabait ito at sobrang hinhin kung magsalita. Napansin na lang ni Jewel na dahan-dahan nitong tinanggal ang benda sa mata niya hanggang sa matapos. Huwag mong bibiglain, dahan-dahan lang hanggang maibuka mo ang mga mata mo. Sabi ng doktor. Opo. Nakahinga ng malalim na sagot ni Jewel. Blurry pa ang nakikita ni Jewel hanggang luminaw na ng tuluyan. Emosyonal siya pero hindi muna siya iiyak dahil bago pa lang ito. Okay na? Ilan ito? Tanong ng doktor. Iniharap nito sa kanya ang daliri sa bandang mata niya. 5 po, Doc. Sagot ni Jewel. Ngumiti ang doktor. Congratulations, sabi ng doktor. Ang saya ni Jewel. Nakakakita na talaga siya. Successful ang operation sa kanya. Maraming salamat po, Doc. Sagot ni Jewel. Tinapik ng doktor ang balikat niya. Sabay labas ng kwarto. Agad naman siyang niyakap ng mahigpit ni Precious. Umiiyak ito sa sobrang tuwa. Naku naman, Tiyang. Nakakakita na talaga kayo. Ang galing. Masayang sabi ni Precious. Oo, saad ni Jewel at nagyakapan silang dalawa ni Precious. 1 buwan ang nakalipas ay nakalabas na sa ospital si Jewel. Hindi muna siya masyadong gumagalaw.
Umiinom pa rin siya ng gamot hanggang sa tuluyan ng gumaling ang mga mata niya. Natulala siya dahil parang nananaginip lang siya na bumalik na ang kanyang mga tingin. Pero totoo nga at kitang-kita na niya kung gaano kaganda ang bahay na kinaroroonan nila. Makakapagtrabaho na siya ulit dahil bumalik na sa dati ang kanyang tingin. Pero alam niyang hindi na niya ito ang mga mata. Nasa loob siya ng kwarto. Tinutupi niya ang mga damit niya na nilabhan ni Precious. Ngayong may paningin na siya, ay gusto nang makipaghiwalay ng kwarto ang pamangkin sa kanya. Hinayaan na lang niya dahil baka gusto din ng privacy sa buhay. Naghahanap ng maayos na damit si Jewel dahil balak niyang puntahan si Aidan sa bahay nito. Gusto lang niyang magpasalamat ng paulit-ulit dahil ang laki ng naitulong nito sa bahay nila ng pamangkin niya. May inabot na pera sa kanya si Precious noong nakaraan kaya naisipan niyang bumili ng seafood sa palengke. At ngayon ay niluluto na niya para dadalhin niya mamaya sa pagdalaw niya kay Sir Aidan. Gusto lang niyang makabawi kahit sa simpleng present lang naman. Para kanino po yan, Tiyang? Nakangiting tanong ni Precious. Lumitaw ito sa kusina nang hindi niya namamalayan dahil sa naging busy siya. Kay Sir Aidan, pero mag-iiwan rin ako dito ng ulam natin. Marami naman to. Sagot ni Jewel. Ngumiti sa Precious, pero napansin niyang may lungkot ang mga mata nito. Maya-maya lang ay inabot nito sa kanya ang binili nitong cellphone na bago noong nakaraan. Kaya pala hindi na kumontak si nanay dahil may bago na pala siyang pamilya. Sabi ni Precious. Tinignan ni Jewel ang litrato ng kapatid kasama ang isang lalaki na may kargang anak. Huminga siya ng malalim. Hindi niya maintindihan ang utak ng ibang tao kung bakit kailangang abandonahin ang unang anak para sa pangalawa. Ganun na lang ba kadali nakalimutan ang lahat? Paano naman ang feelings ng bata? Ibinaba ni Jewel ang cellphone sa ibabaw ng mesa at niyakap ang pamangkin. Nandito lang ako para sa'yo. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Sa susunod na taon ay bumalik ka sa pag-aaral para maging busy ka. Nakangiting saad ni Jewel. Nasasaktan siya para sa pamangkin. Wala siyang magagawa kundi ang samahan ito. Ayaw niyang makialam sa personal na buhay ng kapatid niya. Mag-aaway lang sila kung pupunain niya ito. Salamat po, Tiyang, sabi ni Precious. Nang maluto ay inilagay niya sa Tupperware lahat. Pagkatapos niyang kumuha para sa uulamin nila rito. Nang nakapagpahinga si Jewel ay naisipan niyang magbihis para makaalis na rin siya mamaya. Sa kabilang banda, si Aidan ay nasa opisina pa. Nakasimangot siya nang malaman niyang nasa bahay pa rin niya si Kriza. Kaya naisipan niyang dito na lang muna siya maglalagi kapag nandoon ang babae. Maya-maya lang ay biglang pumasok si Romano. Ngumiti ito sa kanya. Nagtaka siya kung bakit may bitbit itong mga Tupperware. May bisita ka, sir, sabi ni Romano. Nagulat siya nang makita si Jewel. Ngumiti ito sa kanya. Hindi nakaimik si Aidan nang bigla siyang lapitan ng babae, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Maraming salamat, sir. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo sa lahat ng tulong mo para sa amin. Tura ni Jewel. Napapikit na lang si Aidan dahil ang bango ng babae. Naunang kumalas ng yakap sa kanya si Jewel, sabay tingin sa kanya. Hindi siya sanay na nagkatitigan sila
dahil ang tagal din nilang magkausap na hindi sila nagkakitaan. "Kamusta na ang mga mata mo?" tanong ni Aidan. Ngumiti si Jewel. Mas lalo palang nakikita ang kagandahan ng babae kapag nag-aayos ito. "Okay naman, pero umiinom pa rin ako ng gamot," sagot ni Jewel. "Mabuti, mas magiging komportable ka kapag ganyan," sabi ni Aidan. Napansin niyang napatitig sa kanya ang babae. Naupo ito sa couch at isinandig ang likod. "Siya nga pala, nagluto ako ng seafoods para sa inyo. Yan lang talaga ang magagawa ko para makaganti sa kabaitan niya sa amin." Saad ni Jewel. Tumayo si Aidan para tignan ang laman ng Tupperware na binuksan ni Romano. Naglalaway siya dahil sobrang sarap ng alimango, crabs at pusit. "Salamat, malaking bagay na yan para sa akin. Saluhan mo na kami," sagot ni Aidan. "Hindi na sir, busog pa ako. Maupo ka na, ako na ang mag-aasikaso sa'yo," sabi ni Jewel. Nagkatinginan silang dalawa ni Romano. Kumindat ang lalaki na parang kinikilig sa sinabi ng babae. Humila na ng upuan si Aidan. Nagdala pala ng disposable plate si Jewel, tapos plastic na kutsara. May malamig pa na tubig, kaya mabubusog talaga siya nito. "Mas kailangan siguro natin ng maalagang kasintahan kesa puro kaartehan lang ang alam," pabulong na sambit ni Romano. Siniko niya ito dahil nasa malapit lang si Jewel. Nilalagyan ng kanin at ulam ang plato niya. "Tumahimik ka nga," saway ni Aidan. Ang ganado ng kain nila ni Romano. Tapos napapailing na lang siya nang mapansin niya si Jewel na nakatulog na, nakasandig sa couch. Napangiti na lang ng kusa si Aidan. Nakikita talaga sa isang babae ang kasipagan kapag pagod ang mukha nito. Pagkatapos nilang kumain, ay niligpit na ni Romano ang mga Tupperware. Pareho talaga silang gutom dahil walang natira sa dinala na ulam ni Jewel. Bandang hapon ay nagsiuwian na lahat ng empleyado niya. Sila ang panghuli na lumabas ng building. Sumaludo siya sa gwardya niya, nakasabay niya sa paglalakad si Jewel. Nawala ang pagod sa mukha ng babae dahil nakatulog ito ng matagal. "Nakatulog pala ako sa couch," sabi ni Jewel. Ngumiti si Aidan. "Oo, hindi na kita ginising para makapagpahinga ka ng maayos. Pero salamat sa pagkain na dinala mo ha. Naubos talaga namin. Ang lakas kumain nitong si Romano." Saad ni Aidan. Nagdadabog si Romano. "Grabe ka naman sir. Ikaw nga tong gustong gusto ang luto ni Jewel. Sa susunod ay isama mo ulit ako ha, Jewel." Nakangiting turan ni Romano. "Oo naman, walang problema," sagot ni Jewel. Maya-maya lang ay hinatid na nila si Jewel sa bahay nito bago sila umuwi sa bahay niya. Nawala ang saya niya nang pagdating nila ay sinalubong siya ni Kriza. Pero amoy alak na ito. Umangkla ang kamay nito sa braso niya. Hinayaan niya na lang hanggang sa makaupo sila. Umexit na agad si Romano at ngumisi sa kanya. "Kain naman tayo sa labas oh. Gutom na ako." Reklamo ni Kriza. "Huwag kang magsasayang ng pera. May kasambahay naman ako rito," sagot ni Aidan. Isinandig ng babae ang ulo nito sa balikat niya. Napahinga na lang ng malalim si Aidan. Ayaw niya talagang maging sweet ang babaeng ito sa kanya. "Hindi ko type ang niluluto niya, parang hindi masarap," sabi ni Kriza. Inalis ni Aidan ang kamay ni Kriza sa braso niya at umayos ng upo. Sinamaan niya ito ng tingin.
Ang sama talaga ng ugali ng babaeng to. Kung ayaw mong kumain, ay huwag mong laitin ang niluluto niya. Umalis ka nga rito sa bahay ko. Galit na sambit ni Aidan. Agad siyang umakyat ng hagdan at dumiretso sa kwarto niya. Nagkasalubong silang dalawa ni Romano. Tawang-tawa ito. Madali kang tatanda sa babaeng yan, sir. Komento ni Romano. Napailing na lang sa Aidan. Ligawan mo, baka sakaling magbago. Sagot ni Aidan. Pinanlakihan siya ng mata ng assistant niya. Parang hindi yata nito nagustuhan ang sinabi niya rito. Huwag kang magbiro ng ganyan, sir. Naiiling na sabi ni Romano. Natuwa si Aidan nang nakasimangot si Romano na bumaba ng hagdan. Sa sumunod na buwan, samantalang si Jewel ay kinalkal niya ang mga papeles niya na nasa loob ng lumang envelope. Hinanap niya ang kanyang school documents, diploma at iba pa na pwedeng magamit para makapagtrabaho. Gusto niyang bumalik sa pawn shop dahil doon siya mas nasanay kesa ang magsimula na naman siya ng panibagong trabaho. Nang makumpile niya lahat, ay naisipan niyang pumunta sa syudad para mag-apply. Dahan-dahan silang naglakad at nagulat na lang siya nang may kumalabit sa tagiliran niya. Paglingon niya ay napangiti siya dahil si Kyla pala ito na kapitbahay nila dati sa squatter area. Humarap ito sa kanya at tinitigan siyang mabuti. Hala, nakakakita ka na pala ulit. Kamusta ka naman? Hindi makapaniwalang tanong ni Kyla. Ngumiti si Jewel. Oo okay lang. Ito, nagsisimula na akong maghanap ng trabaho. Sagot ni Jewel. Hinawakan ni Kyla ang kamay niya. Ang swerte natin. Lahat sa squatter area na yun. Nabigyan tayo ng tulong dahil galing sa isang taong may mabuting puso. Kaya nga, nang makalipat kami doon ng pamilya ko, ay naghanap din ako agad ng trabaho. Nakakahiya kung pati sa pangangailangan ng pamilya natin ay iaasa pa rin sa ibang tao. Sabi ni Kyla. Ngumiti si Jewel. Oo nga, sagot ni Jewel. Pagkatapos nilang mag-usap ni Kyla, ay nagkanya-kanya na sila. Itutuloy na lang daw nila ang pag-uusap kapag nagkaroon sila ng panahon. Napagod na sa kakalibot si Jewel. Wala pa rin siyang nahanap na trabaho. Kaya nang mapagod siya, ay naisipan na lang niyang umuwi at magpalakad-lakad. Sa panahon talaga ngayon, ay sobrang hirap maghanap ng trabaho. Maya-maya lang ay napalingon siya nang mapansin niya ang isang kotse na sumusunod sa kanya. Huminto siya, kaya huminto rin ito. Bumukas ang bintana at napangiti siya nang sumilip si Romano. Sakay na, Jewel, hatid na kita. Nakangiting sabi ni Romano. Napakunot ang noo niya nang makita niya ang babae na nakaupo sa front seat at hindi si Aidan. Hindi na, lalakarin ko na lang. Exercise din paminsan-minsan. Sagot ni Jewel. Okay, hindi ako pumasok sa office. May pinuntahan ako kaya nakita mo ako rito ngayon. Saad ni Romano. Sige, siya nga pala. Girlfriend mo? Tanong ni Jewel. Ngumiti lang si Romano. Wala siyang nakuhang sagot mula sa lalaki hanggang sa nagpaalam na itong mauuna na. Pagdating ni Jewel sa bahay ay nagulat siya dahil nandito pala si Aidan. Naghahanap ka raw ng trabaho? Sabi ni Precious. Sabi ni Aidan. Huminga ng malalim si Jewel at isinara ang gate. Oo, pero hindi ako pinalad. Susubukan ko naman ulit bukas. Sagot ni Jewel. Sa opisina ka na lang. Hahanapan kita ng trabaho mo doon. Suhestyon ni Aidan. Ngumiti si Jewel. Sige,
Hindi ko talaga tatanggihan yan. Kailangan ko ng trabaho. Kahit man lang, taga-timpla ng kape at taga-encode, okay lang. Sabi ni Jewel. Oo naman, punta ka lang doon bukas. Nakangiting saad ni Aidan. Naupo si Jewel sa bakanting upuan habang si Aidan ay nakatitig lang kay Jewel na namumula. Ang ganda talaga ng babae. Siya nga pala, nadaanan ako ni Romano ngayon lang. Hindi pala siya pumasok sa opisina? Tanong ni Jewel. Hindi, may pupuntahan raw siya. Sagot ni Aidan. Masabi nga niya sa akin, pero may kasama siyang babae. Blondie na may bangs. Sabi ni Jewel. Napakunot ang noo ni Aidan. Napangisi siya nang maisip ang babaeng blondie na may bangs. Kasama siguro nito si Kriza na umalis. Wala naman kasi sa bahay ang babaeng yon. Ang balita ng kasambahay. Napahalakhak siya sa isip. Parang kinain ni Romano ang sinabi nito sa kanya noong nakaraan na hindi nito matitipuhan si Kriza. Girlfriend yata niya. Komento ni Aidan. Hindi ako sure. Wala namang sagot galing sa kanya nang magtanong ako. Sabi ni Jewel. Natawa sa isip sa Aidan. Hindi talaga aamin dahil landian lang talaga ang mga ito. Mabuti na lang nalipat ang atensyon ni Kriza kay Romano kaya hindi na sa kanya. Isang buwan ang nakalipas samantalang si Aidan ay nasa opisina niya. Kinuha niya si Jewel na magtrabaho sa kanya para hindi na ito mahihirapan na maghanap sa labas. Masipag naman ang dalaga kaya alam niyang magtatagal ito sa kanya. Marunong din magluto. Wala pa kasi si Romano. Hindi niya alam kung ano ang inaasikaso nito ngayon. Hindi din siya nakikialam sa personal nitong buhay unless mag-open ito sa kanya. Sanay na sanay sa harap ng computer si Jewel. Nabanggit nitong teller pala ito sa isang pawn shop noon. Kaya inutusan niya ito na mag-encode ng maraming documents. Kung nagugutom ka, ay magsabi ka lang. Malapit na naman lunch. Untag ni Aidan. Tumingin si Jewel sa kanya at ngumiti. Oo pero nagpapahatid lang ako ngayon rito kay Precious. Pupunta kasi siya sa mall mamaya. May bibilhin. Nakisuyo ako na magluto muna siya para dalhin rito. Sagot ni Jewel. Ngumiti si Aidan. Sige, hindi na pala tayo o-order ng pagkain sa labas. Sabi ni Aidan. Oo, parang nakakapagod ng gastos ng gastos. Reklamo ni Jewel. Bali wala naman sa kanya ang gastusin. Basta ang importante ay nakakatulong siya sa nangangailangan at nagpapasaya siya ng tao. Nang magtanghalian ay dumating si Precious. Inabutan niya ito ng pangmeryenda. Hindi sana tatanggapin ng bata pero ipinilit niya. Sabay silang dalawa ni Jewel na kumain hanggang sa naubos nila ang dinalang pagkain ni Precious. Hinahapunan ay pinasakay niya sa kotse niya si Jewel at inihatid nito sa bahay. Hindi na siya bumaba dahil uuwi siya ng bahay niya. Baka nandun si Romano. Gusto niyang kamustahin ang lalaking yon. Naisip niya na siguro may pinagdadaanan ito. Pagdating niya sa bahay ay sobrang tahimik. Papasok na sana siya ng kanyang kwarto. Pagkaakyat niya ng hagdan nang makarinig siya na parang may nagtatalo sa kabila. Alam niyang boses ito ni Romano at Kriza. Sumilip ng kaunti si Aidan sa nakaawang na pinto at nakita niya ang dalawa na magkaharap. Nagtatagisan ng tingin. Napansin niya na ang higpit ng hawak ni Romano sa braso ng babae. Ipinalaglag mo ang anak ko ha? Gumawa ka ng kasalanan. Kung ayaw mo sa akin ay huwag mong idamay ang bata. Ipanganak mo lang siya.
Ako na ang bahalang bubuhay sa kanya. Galit na sambit ni Romano. Nakakunot ang noo ni Aidan sa narinig. Ayoko mabuntis, Romano. Mapapatay ako ng magulang ko kapag nalaman nila to. Sagot ni Criza. Nanlilisik ang mga mata ng lalaki sa narinig. Bakit naman ha? Dahil umaasa pa sila na kayo ang magkakatuluyan na Sir Aidan? Sabihin mo wag na silang mamilit ng taong ayaw sa kanila. Kaya kung ayaw mong magkagulo at aabot ang nangyari, sa magulang mo ay umayos ka. Huwag kang gumawa ng bagay na ikakapahamak ng bata. Kung iniisip mo siguro na hindi mo ako papatulan dahil hindi ako mayaman, ay nagkakamali ka. Kaya kong bumuhay ng maraming pamilya kung kinakailangan. Minamaliit mo kasi ang pagkatao ko. Sabi ni Romano. Nanlalaki ang mga mata ni Aidan nang makarinig siya na parang may nabasag. Ang akala niya ay si Criza ang sinuntok ng lalaki. Yun pala ay pinatid nito ang bedside table. Tama na, please. Huwag ka nang manira ng gamit rito. Pareho lang tayo nakatira sa bahay na to. Pakiusap ni Criza. Sagutin mo nga ang tanong ko, Criza. Pinapalaglag mo ba ang anak ko? Pasigaw na sambit ni Romano. Napapikit si Aidan. Ngayon lang niya nakita na sobra kong magalit si Romano. Para siyang nabingi sa sigaw. Napatalon si Criza sa ibabaw ng kama dahil sa takot. Iyak lang ito ng iyak. Sisirain sana ni Romano ang closet nang pigilan ito ng babae. Enough na, please. Muntik na mangyari pero hindi natuloy. Sagot ni Criza. Siguraduhin mo lang kapag nalaman kong pinatanggal mo ay magsasama-sama tayo sa impyerno, Criza. Sabi ni Romano. Nang mapansin niyang papalabas ng pinto si Romano, ay nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Napahinga na lang siya ng malalim nang marinig niyang napahagulgol si Criza. Kinagabihan ay tumambay si Aidan sa living room nang maramdaman niyang may yumakap sa kanya mula sa likuran. I'm pregnant, Aidan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng parents ko. Magagalit sila for sure. Umiiyak na sambit ni Criza. Huminga ng malalim sa Aidan. You know the consequence of your actions. Pero ginawa mo pa rin. Tapos ngayon ay iiyak-iyak ka. Kung kasalanan ang nabuntis ka na, hindi mo boyfriend, ay mas makasalanan kung papatayin mo ang inosenteng sanggol para lang hindi ka mapahiya. Panindigan mo ang desisyon mo sa buhay. Hindi ka na bata. Sagot ni Aidan. Natahimik si Criza. Umalis ito sa pagkakayakap sa kanya. Sabay upo sa tabi niya. We both drank that time. Kaya nangyari ang ganon. Naiiling na sabi ni Criza. Napabuntong hininga si Aidan. Nasanay ka kasi sa buhay mo sa ibang bansa. Parang hindi mo na naaalagaan ng maayos ang sarili mo. Tapos ngayon, why are you complaining? Sambit ni Aidan. Hindi nakaimik si Criza. Huminga ito ng malalim, sabay tingin sa kanya. I'm planning to go home na. Wala naman ako mapapala rito. Kaya doon na lang ako magstay for good. Kaya nagbabalak ako ng abortion. Sagot ni Criza. Maling-mali ang gagawin mo. Tsaka ka na lang umuwi kung nakapanganak ka na. Iwan mo na lang ang anak mo kay Romano. Sabi ni Aidan. Hindi na nagsalita pa si Criza. Maya-maya lang ay pagkatapos na lang mag-usap, ay pumasok na ito sa loob ng kwarto. Pumalit naman si Romano na may bitbit na 2 bote ng beer at ibinigay sa kanya ang isa. Pasensya ka na, sir, kung binigyan kita ng alalahanin. Ang bilis kasi ng pangyayari. Pareho kaming nakainom. Saad ni Romano. Ngumiti si Aidan. Mas boring kung ganito na lang ang buhay natin palagi. May pera nga tayo pero hindi exciting ang bawat oras. Naisip ko na
Maghanap na lang din siguro ako ng bubuntisin. Sagot ni Aidan. Napahalakhak si Romano. Pero napansin niya kalaunan ay napaiyak ito. I'm so scared na baka one of these days ay mawawalan ako ng anak. Parang nag-aalala ko. Kanina nang marinig ko ang usapan yung dalawa, nababalik na siya sa ibang bansa. Sabi ni Romano. Tinapik ni Aidan ang balikat ng lalaki. Akong bahala. Tutulungan kita na magstay siya rito hanggang makapanganak siya. Turan ni Aidan. Nagpasalamat naman si Romano sa kanya. Sa sumunod na linggo, samantalang si Jewel ay nagulat. Nang paglabas niya ng gate kinagabihan ay nakita niya ang babaeng kasama ni Romano noong nakaraan. Nalaman niya ang kwento ng babae dahil sinabi ni Aidan sa kanya. Pero hindi niya alam kung ano ang pakay nito sa kanya. Magandang gabi. I'm Kriza. Kilala na kita sa pangalan. Bagong empleyado at kaibigan ni Aidan. Alam mo na siguro na doon ako nakitira sa kanila. Nakangiting saad ni Kriza. Ngumiti si Jewel. Oo, siya nga pala. May kailangan ka ba sa akin? Tanong ni Jewel. Huminga ng malalim si Kriza at tumingin sa kanya. Kailangan ko nang makakausap. May problema kasi ako eh. Tapos wala akong babaeng kaibigan. Sagot ni Kriza. Tumangu-tango si Jewel. Okay, maglalakad-lakad na lang tayo para maganda. Sabi ni Jewel. Pumayag naman ang babae. Alam mo, matagal na kaming magkakilala ni Aidan at naging hopeful ako na sa sinabi ng parents ko na magkakatuluyan kami in the future. Pero matigas ang paninindigan niya na walang mangyayaring ganon. Maayos na ang buhay ko sa ibang bansa. Pero umuwi ako rito para samahan siya. Akala ko nagbago na ang pagtingin niya sa akin at kaya niya na akong mahalin. Pero hindi pa rin pala. Nawalan na ako ng gana at pag-asa dahil sa broken-hearted ako at nag-iinuman ako sa bar kasama ni Romano. Hindi ko inaasahan. May nangyari sa amin. Kung kailan balak ko nang umalis ay nalaman kong buntis ako. Ipapalaglag ko sana kaya lang ay hindi natuloy. Mahabang pagkwento ni Kriza. Napailing si Jewel. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo, Kriza. Kahit wala kayong naging relasyon, kung willing naman si Romano na maging ama ng anak mo, ay walang problema. Kapatid ko nga ay nabuntis na hindi pinanagutan ng lalaki. Iniwan sa akin tapos ngayon ay nag-asawa ulit. Acceptance is the best medicine para gumaan ang pakiramdam mo. Ako nga, kahit hindi ko naman anak ang pamangkin ko, pero itinuring ko siya na nanggaling sa akin. Dahil kung hindi ako, sino pa ang magmamahal sa kanya? Nakangiting sambit ni Jewel. Huminga ng malalim si Kriza. Itatakwil ako ng parents ko for sure. Lalo na kung wala silang ibang gusto na makatuluyan ko kundi si Aidan. Sagot ni Kriza. Hinaplos ni Jewel ang likod ni Kriza. Sabay yakap rito. Hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan nating sundin ang magulang natin. Kung hindi sang-ayon ang kabilang partido. Mabait ka, maganda, kaya hindi mo kailangang mamalimos ng pagmamahal galing sa isang tao. Basta sa ngayon ay focus ka muna sa anak mo at sa sarili mo. Sabi ni Jewel. Pagkatapos nilang mag-usap ng babae, ay parang natauhan ito. Pinapasok niya ito sa bahay niya para ayain itong maghapunan. Ipinagluto niya ng masarap ng pagkain para maayos ang pakiramdam at makatulog ng mabuti. Makalipas ang kalahating buwan, ay naging magkaibigan silang dalawa ni Kriza. Siya ang naging sandigan nito. Nawala na yata sa isip nito ang takot dahil kung mag-uusap sila ay tungkol na sa bata
ang naging topic nila. Kinagabihan ay bumisita siya sa bahay ni Aidan. Wala pa ang lalaki dahil may balak pa raw ito. Si Romano ang nagbukas ng pinto sa kanya. Napansin niyang hindi na problemado ang lalaki. "Pasok ka, Jewel. Salamat ah. Malaking tulong ang presensya mo kay Kriza." Saad ni Romano. Ngumiti si Jewel. "Okay na kayong dalawa? Nakapag-usap na?" Tanong ni Jewel. Umiling si Romano. "Hindi kami okay. Hindi niya ako pinapansin. Si Aidan nga lang ang kinakausap niya dito sa bahay. Pero hindi na importante yon. Basta itutuloy lang niya ang kanyang pagbubuntis. Ay sapat na sa akin ang ganun." Sagot ni Romano. Nakaramdam ng awa si Jewel para kay Romano. Pero ganun talaga kapag may nangyari na hindi magkarelasyon. Sobrang hirap. "Si Jewel ba yan, Romano? Papasukin mo please." Narinig niya na tawag ni Kriza. "Pasok ka raw," sabi ni Romano. Ngumiti si Jewel. Pagpasok niya ay nadatnan niya si Kriza na nakaupo sa sofa. Tumayo ito nang makita siya. Sabay yakap. Tapos kinuha ang bitbit niyang pinabili nitong mangga. "Magkano to?" tanong ni Kriza. "Huwag mo nang bayaran. Para ka namang iba dyan. Basta kung may kailangan ka, mag-message ka lang sa akin." Sagot ni Jewel. "Thank you," sabi ni Kriza. Masama ang tingin ni Kriza kay Romano na nasa gilid nila. Lumapit ang lalaki, sabay kuha ng mangga para balatan. "Saglit lang to," sambit ni Romano. Umiikot ang mga mata ni Kriza nang papasok sa loob ng kusina si Romano. Siya naman ay tawang-tawa na nakatingin sa babae dahil sobrang cute nito. "Alam mo, the more you hate someone, the more you love them soon. I'm sure na magmamana ang anak niyo kay Romano kasi galit ka sa kanya." Puna ni Jewel. Napakagatlabi si Kriza. "Kung hindi lang ako lasing ay hindi ko papatulan yan. Naiinis talaga ako." Reklamo ni Kriza. "Sure ka? Kahit lasing tayo ay conscious pa rin naman. Lahat ng ginagawa natin ay naaalala natin. Kaya parang ayaw kong maniwala sa'yo." Nakangising sambit ni Jewel. Sinamaan siya ng tingin ni Kriza. "Ewan ko sa'yo." Angal ni Kriza. Maya-maya lang ay dumating na si Aidan. Lumapit ito sa kanya, sabay halik sa pisngi. Ngumiti lang si Kriza. Alam naman nito ang closeness nila ng lalaki. "Nasaan si Romano?" tanong ni Aidan. Tumingin ito kay Kriza. Nag-react naman agad ang babae. "Hindi ako hanapan ng nawawalang tao," sagot ni Kriza. Napahalakhak si Aidan. Naupo ito sa tabi niya at umakbay. Napailing na lang siya dahil parang may something na siyang nararamdaman sa gesture nito. "So, dalawa na tayong may anak soon?" tanong ni Kriza. Napakunot ang noo ni Jewel sa narinig. "Ikaw pa lang, hindi naman ako kasama," sagot ni Jewel. Tinaasan siya ng kilay ni Kriza. "Mas matatanggap ko pa kung hindi ako magugustuhan ni Aidan. Pero ang hindi kayo aamin sa relasyon yung dalawa ay hindi ako maniniwala," sabi ni Kriza. Nagkatinginan silang dalawa ni Aidan. Ngumiti ito na may kasamang kindat. Siguro, compatible lang sila sa isa't isa, kaya kusa na lang nangyari na naging close sila. Sweet kahit walang relasyon. Hinaplos ni Aidan ang buhok ni Kriza. Tumawa lang ang babae, pero nakasimangot si Romano nang makita ang ganon. "Dami mong sinasabi," turan ni Aidan. Kinagabihan ay uuwi na si Jewel. Hindi na siya mag-worry kapag uuwi ng matagal dahil may kinuha siyang kasambahay
para may kasama si Precious. Bata pa ito para magpakapagod magtrabaho. Kung kaya naman niya magbayad. Maya-maya lang, bago pa makasakay ng taxi si Jewel, ay hinabol na siya ni Aidan. Nakangiti ang lalaki na tumingin sa kanya. Bakit? Nakakunot ang noo na tanong ni Jewel. Napakamot pa si Aidan sa ulo nito. Parang may gustong sabihin pero nahihiya lang sa kanya. Hatid na kita. Sagot ni Aidan. Natawa si Jewel. Sana sinabi mo agad kanina para makatipid ako ng pamasahe. Sabi ni Jewel. Napangiti si Aidan na inakbayan siya. Walang mali siya ang mga ganitong gesture ng lalaki. Pero kung iisiping mabuti, ay sobrang nakakakilig dahil ang gwapo naman kasi ni Aidan. Makalipas ang ilang minuto, ay bumabiyahe na sila pa uwi. Tahimik lang si Jewel dahil pagod siya kahit wala naman siyang masyadong ginagawa. Pasensya ka na ha kung napag-isipan tayo ni Krisa na may relasyon. Kung ano-ano kasi ang pinagsasabi ng babaeng yun. Hindi ko nalang pinapansin dahil buntis. Sambit ni Aidan. Ngumiti lang si Jewel. Okay lang. Mas mabuti nga na mas marami siyang masasabi. At least malilimutan niya ang main issue. Kamusta naman sila ni Romano? Tanong ni Jewel. Huminga ng malalim sa Aidan. Hindi ko rin alam. Sila lang naman dalawa ang maiiwan sa bahay. Pero kahit walang pakialam si Krisa kay Romano, at least hindi na nito naiisip na ipalaglag ang bata. Nakausap ko na rin ang magulang niya na we remain friends at hanggang dun lang yon. At sinabi ko na rin na gusto pa magstay ng Pilipinas ni Krisa. Ako na ang bahala sa kanya. Pangit man ang magsinungaling pero kinakailangan. Sagot ni Aidan. Tumangu-tangu naman si Jewel. Nang makadaan sila sa nagtitinda ng mani at penoy, ay bumili siya para sa pamangkin. Mahilig itong kumain ng mga kakanin sa gilid-gilid. Kahit nga siya noong una, ay gusto din niya. Pero nung nabulag siya, ay hindi na. Nawala na siya ng gana hanggang ngayon. Maya-maya lang, ay hinawakan ni Jewel ang kamay ni Aidan. Dahilan para magulat ito. Salamat ah. Ang laki ng naitulong mo sa amin ng pamangkin ko. Hindi lang kami kundi pati na rin lahat ng nakatira doon sa squatter na yon. Sabi ni Jewel. Ngumiti si Aidan. Walang anuman. Sagot ni Aidan. Pagdating nila sa bahay niya ay nauna siyang bumaba. Nakakahiya kung ang lalaki pa ang magbubukas ng pinto para sa kanya. Salamat Aidan. Hindi ka na ba papasok sa loob? Tanong ni Jewel. Next time na lang, may pupuntahan pa ako. Nakangiting sagot ni Aidan. Tumango si Jewel. Sige, ingat ka sa pagmamaneho. Sabi ni Jewel. Pagkaalis ng kotse ni Aidan, ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Walang tao siyang nadatnan sa living room. Baka nasa kwarto ng mga ito natutulog. Malapit na kasing gumabi, kaya nakakapagod ng kumilos. Balak niya na nga ngayon na kumain agad para makapagpahinga ng maaga. Laking gulat ni Jewel nang biglang lumabas ng kwarto ni Precious ang nanay nito na kapatid niya. Halos hindi makatingin sa kanya ng diretsyo ang babae. Tinitigan niya ito ng maigi, dahilan para mapayuko ito. Kahit ganun pa man, ay hindi niya magawang lumapit rito. Kamusta ka na, Jewel? Totoo nga pala ang sabi ni Precious na nakakakita ka na ulit. Tanong ni Angie. Huminga ng malalim si Jewel. Okay lang, kinakarga ang obligasyon na iniwan mo. Tapos ngayon ay nag-asawa ka na naman. Hindi ba naging sapat sa'yo na may anak ka na? Naghahanap ka ulit ng problema. Sagot ni Jewel. Napansin niyang napayuko ang kapatid niya. I'm sorry.
Napapagod na kasi ako magtrabaho, kaya naghanap ako ng bubuhay sa akin. Sabi ni Angie. Nasave ka pero paano naman si Precious? Kakalimutan mo na lang. Turan ni Jewel. Hindi nakaimik ang kapatid. Nag-iisip pa ito kung ano ang sasabihin sa kanya. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, Jewel. Babawi ako sa'yo pagdating ng araw. Pasensya na talaga. Sagot ni Angie. Napaiyak si Jewel nang yakapin siya ng mahigpit ng kapatid niya. Kahit anong mangyari ay hindi niya mahihindian ito. Naiintindihan naman niya ang kalooban ni Angie dahil sa panahon ngayon, sobrang hirap magtrabaho at struggles talaga ang may obligasyon, lalo kung walang maayos na trabaho. Walang problema, ako nang bahala sa kanya. Pero sana, kahit man lang oras mo ay huwag mong ipagkait, kahit na magkaanak ka ng marami. Dahil iba pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Sabi ni Jewel. Oo naman, maraming salamat. Ang bait mong kapatid. Komento ni Angie. Sino pa ba ang magtutulungan? Kundi tayo-tayo lang naman. Sagot ni Jewel. Iyak tawa ang ginawa nila ng kanyang kapatid. Naalala tuloy niya noon na kapag may nagustuhan siya na hindi siya gusto, ay dito siya nag-iiyak. Pero ngayon, ang dami ng hirap na nararanasan ito sa buhay at nakakarami na rin ng mga lalaki. Tapos may mga anak na rin. Nasusukat talaga ang pagiging magkapatid, lalo na kung kailangan ng tulong ang isa. Kahit ayaw niya ang desisyon nito, pero hindi na lang siya magrereklamo. Mas mainam kung nasa poder niya si Precious para walang conflict. Nasense na kasi niya na kapag ganito ang usapan ay ayaw ng lalaki na titira sa poder nito ang anak ng karelasyon sa iba. Pagkatapos ng kanilang usapan ay nagpaalam na ang kapatid niya na uuwi na. Binigyan niya ito ng pera pamasahe at para may panggastos ito sa sarili nito. Doon napapansin niyang nasa maayos na kalagayan ngayon ang kapatid dahil gumanda ito. Maya-maya lang ay lumabas na ng kwarto nito si Precious pagkaalis ng kapatid niya. Malungkot na malungkot ang mukha ng pamangkin na parang sobrang bigat ng dinaramdam. Bakit ganun si Nanay, Tiyang? Hindi niya ako isinama dun sa kanya. Mas mabuti daw na dito na lang ako para may kasama. O baka naman excuse lang yun para tuluyan niya na akong iwan dito sa'yo. Sabi ni Precious. Tumayo si Jewel para yakapin niya ng mahigpit si Precious. Kapag lumaki ka na, ay maiintindihan mo ang nanay mo. Sa ngayon, ay huwag mo munang iisipin ng bagay na yon. Ang importante ay maayos ang buhay mo rito kasama ko. Okay? Sagot ni Jewel. Umiling si Precious. Mahirap ipaintindi sa isang bata na gaya sa edad ni Precious ang mga bagay na para lang sa mga matatanda. Hindi na ba niya ako mahal? Tanong ni Precious. Parang may bumikig sa lalamunan ni Jewel. Sobrang hirap naman ng ganito. Mahal ka ng nanay mo at mahal na mahal kita. Sagot ni Jewel. Inaya niya si Precious na kumain sila sa labas para naman ma-divert ang atensyon nito sa ibang bagay. Maya-maya lang ay lumabas na sila ng bahay. Magkahawak kamay sila ni Precious na naglalakad para maghanap ng pwedeng masakyan. Siya nga po pala, Tiyang. Isasama kaya natin si Sir Aidan para maging masaya ang lakad natin. Suhestyon ni Precious. Nag-iisip pa si Jewel. Baka maistorbo nila si Aidan. Hapon pa naman ngayon. Paggabi na rin. Siguro nagpapahinga na ang lalaki ngayon. Habang si Aidan naman ay pababa ng hagdan. Napailing na lang siya nang mapansin na panay sulyap si Romano kay Kriza.
Pero hindi ito pinapansin ng babae kahit magkatabi pa ang dalawa. Napabuntong hininga na lang siya dahil naaawa siya sa kalagayan ng lalaki. Magpahinga ka na, Kriza. Sabi ni Aidan. Lumingon sa kanya si Kriza at ngumiti. Okay, kung aalis ka ngayon ay ibili mo ko ng nilagang mani, mga 10 piraso. Sagot ni Kriza. Napatingin si Aidan kay Romano pero nagkibit balikat lang ang lalaki. Sige, sabi ni Aidan. Paglabas niya ay sumunod pala sa kanya si Romano. Saan ka pupunta, sir? Tanong ni Romano. Dito lang naman ako sa labas, magpapahangin. Ikaw na lang ang bibili ng mani para kay Kriza. Sagot ni Aidan. Napakamot sa batok niya si Romano. Baka magalit na naman yun sa akin. Nakakapagod nang pakinggan ng mga rant niya sa buhay. Kung hindi lang para sa anak ko ay hindi talaga ako magstay sa kanya. Napabuntong hininga na sambit ni Romano. Tinapik niya ang balikat ng lalaki. Ipakita mo sa kanya na kaya mong tapatan kung anong meron siya. Na kaya mong bumuhay ng maraming anak. Suhestyon ni Aidan. Umiling si Romano. Kahit ano pang gawin mo, sir. Kung ayaw sa'yo ng babae ay wala talagang mangyayari. Nakakapagod pala ang ganito, no? Ngayon ko lang naranasan ang ma-reject. Nasanay kasi ako na kapag type ko ang isang babae ay magagawa ko agad ng paraan. Napakamot sa batok na sambit ni Romano. Natuwa si Aidan. Kinulang ka siguro sa kagwapuhan. Biro ni Aidan. Tumingin naman si Romano sa salamin ng kotse niya. Hindi naman, sir. Sakto lang. Sagot ni Romano. Napailing na lang si Aidan. Ikaw na lang ang bumili ng mani. Parang hindi ko feel na umalis ngayon. Sabi ni Aidan. Opo. Tugon ni Romano. Pagkaalis ng lalaki ay nasa labas ng gate pa rin si Aidan. Papasok na sana siya. Pero biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya nang mapansin niyang si Jewel ang tumawag. Bakit, Jewel? Tanong ni Aidan. Marinig pa lang niya ang boses ni Jewel ay gumaganda na ang araw niya. Dati pa kasi niya napapansin na nagagandahan siya sa dalaga. Mas lalo na ngayon na close na silang dalawa. Igagala ko ngayon si Precious at gusto niya na isama ka. Kung busy ka naman ay okay lang. Sagot ni Jewel. Pupunta ako. Hihintayin ko lang naman muna si Romano. May binili pa sa labas. Kung nasa bahay pa kayo ay susunduin ko na lang kayo dyan. Sabi ni Aidan. Sige, salamat. Turan ni Jewel. Pagkababa ng tawag ay agad nagbihis sa Aidan. Nagpabango siya para naman hindi siya mangamoy sa harap ni Jewel. Ang bango pa naman ng dalaga, kaya gusto niya na lumapit rito. Pagdating ni Romano, ay agad niyang hiningi ang susi. Ngiting-ngiti pa ang lalaki, na para bang alam nito kung sino ang kikitain niya. Pagdating niya sa bahay ni Jewel, ay napatitig siya sa mukha ng dalaga. Hindi pa niya binuksan ang bintana, kaya hindi nito alam na tinitigan niya ito ng mariin. Maya-maya lang ay kinatok ni Precious ang bintana kaya binuksan niya. Ngumiti ang bata, sabay mano sa kanya. Magandang gabi po, sir. Mabuti naman pumayag ka pong sumama sa amin. Sabi ni Precious. Napangiti si Aidan. Ang bait ng batang ito at magalang. Tito Aidan na lang, kasi naman close na tayo eh. At saka, wala akong gagawin sa bahay. Nauumay ako sa tampuhan ng dalawa doon. Sobrang tagal magkaayos. Sagot ni Aidan. Magkakaayos din ang mga yan, kasi malapit na silang magkaanak. Sabi ni Precious. Tumango naman si Aidan. Pagpasok ni Jewel ay ngumiti agad ito sa kanya. Ang tamis ng ngiti ng dalaga. Saan tayo pupunta? Tanong ni Aidan. Tinignan niya si Jewel mula sa review mirror.
Ihaw-ihaw daw sa tabi ng daan. Doon daw sa Precious pupunta. Sagot ni Jewel. Kaya nagmaneho na si Aidan. Dinala niya si Precious sa maraming nag-iihaw-ihaw para makapili ito. Tuwang-tuwa naman ang bata. Nagkatinginan silang dalawa ni Jewel nang nahiya ang dalaga dahil nahawakan nito ang kamay niya. Pinagbigyan na niya. Siya na ang kusang humawak rito. Mag-order ka rin, treat ko. Sabi ni Aidan. Nginitian siya ni Jewel. Sige, sagot ni Jewel. Hindi nagkahiwalay ang kamay nila ng dalaga. Nahila siya nito palapit sa ihawan para mamili ng ipapaluto. Napatingin naman si Precious sa magkahawak nilang kamay, sabay ngiti ng matamis. Ngumiti lang si Aidan habang nakatingin sa magtita na nag-uusap habang pumipili ng ipapaluto nila. Nang matapos ay naghanap na sila ng bakanting upuan sa gilid. Marami din palang kakain sa lugar na to dahil may mga nakasabayan sila ngayon. Nagtatawanan, nagkukwentuhan at ang iba naman ay sobrang tahimik dahil mas nakapokus sa pagkain. Pagkaluto ng in-order nila ay inihatid na sa kanilang mesa. Nag-order na rin ng kanin pati soft drinks si Jewel. May gusto ka pang bilhin? Tanong ni Aidan. Si Precious ang tinatanong niya. Ngumiti lang ang bata na ganadong kumakain. Okay na po ako nito, Tiyong. Kumain ka rin po. Sagot ni Precious. Napansin niyang seryoso lang ang tingin ni Jewel sa kanila, lalo na sa kanya. Kamusta naman ang buhay mo ngayon? Nakangiting tanong ni Aidan. Masaya, ang daming nangyari. Nasunugan kami. Dumating ka para tumulong. May maayos na bahay tapos nakakita na muli si Tiyang Jewel at may trabaho na rin. Ang lahat ng yun ay ipagpapasalamat ko po sa'yo. Nakangiting sagot ni Precious. Ngumiti si Aidan. Hinaplos-haplos niya ang buhok ng bata. Walang anuman. Sagot ni Aidan. Pero napansin niyang malungkot ito. Sabay huminga ng malalim. Ano po ang masasabi niyo sa isang lalaki na magkakagusto sa babaeng meron pong anak sa pagkadalaga? Sambit ni Precious. Nagkatinginan silang dalawa ni Jewel. Napakagatlabi ang dalaga dahil sa sinabi ng pamangkin. Wala namang mali kapag nagmahal ng isang babaeng may anak na, as long as hindi pa babayaan ng bata. Package kasi yan kung mahal mo ang ina, dapat mahal mo din ang anak. Sagot ni Aidan. Napansin din niyang panay-buntong hininga ni Jewel na nakikinig. Talaga po ba? Pero bakit may mga tao po na hindi matanggap ang nakaraan ng babaeng mahal? Seryosong tanong ni Precious. Tahimik lang si Jewel ni hindi nito sinaway ang pamangkin. Nasa tao kasi yon. Kung ako ang babae ay hindi ko kayang ipagpalit ang anak ko sa lalaki. Kasi ang anak, minsan lang yan. Pero ang karelasyon, madami ka pang mahahanap. Nakangiting sagot ni Aidan. Naiiling si Precious. Nakakatawa po pala sa ina na kayang ipaglaban ng anak. Pero nakakalungkot po para sa anak na hindi kayang ipaglaban ng ina. Tura ni Precious. Napakunot ang noo ni Aidan. Tama na yan, Precious. Tapusin mo na yung pagkain mo para makahanap ka ng pwedeng mabili doon sa unahan. Saway ni Jewel. Opo, Tiyang. Sagot ni Precious. Pagkaalis ni Precious para bumili ng kakainan sa unahan, ay tahimik sila ni Jewel. May problema ba sa bahay niyo? Bakit ganun ang mga salita niya? Ano bang nangyayari? Tanong ni Aidan. Huminga ng malalim si Jewel. Nag-asawa ng iba ang nanay niya at nagkaanak na. Umuwi dyan sa bahay. Naakala niya isasama na siya pero hindi pala. Iniwan siya sa akin at ako na raw muna ang bahala sa anak niya.
Ganun pa lang ay alam mo na kung ano ang nangyayari. Kahit nga bata ay naiintindihan yon. Sagot ni Jewel. Napailing si Aidan. Hindi talaga lahat ng lalaki ay tanggap ang nakaraan ng karelasyon. May babae din na kayang isantabi ang anak dahil may iba ng pamilya. Para sa kanya ay hindi pwede ang ganon. Nakakalungkot naman. Darating din ang araw na maiintindihan ni Precious ang lahat. Lalo na kapag lumaki na siya at magkaisip. Sabi ni Aidan. Oo, pero matagal pa. Nakangiting tugon ni Jewel. Nang lumalim na ang gabi, ay naisipan na nilang umuwi dahil may trabaho pa kinabukasan. 1 linggo ang nakalipas ay umuwi si Aidan sa bahay niya. Bandang hapon nang madatnan niya si Kriza na umiiyak. Okay ka lang? Tanong ni Aidan. Lumapit sa kanya si Kriza, sabay yakap ng mahigpit. Umalis na si Romano. Iniwan na ako. Wala na raw siyang pakialam kung ipapalaglag ko ang bata. Ako na daw ang bahala. Sagot ni Kriza. Huminga ng malalim si Aidan. Sakit sa ulo niya ang dalawang to. Baka may binili lang, sabi ni Aidan. Hindi naman kasi niya alam kung saan nagpunta si Romano dahil si Jewel na ang kasama niya sa opisina. Hindi talaga. Dinala na niya lahat ng mga gamit niya. Sagot ni Kriza. Naupo na lang si Aidan. Sumunod na rin si Kriza sa kanya. Tahan na. Umayos ka nga. Hindi ka naman ganyan. Ang tapang mo. Sambit ni Aidan. Pinunasan ni Kriza ang luha nito at umayos ng upo. Isinandig ni Aidan ang likod niya sa sofa. Sabay hinga ng malalim. Ano nang gagawin ko? Paano kung tuluyan na akong iwanan ni Romano? Tanong ni Kriza. Natawa si Aidan. Kung kailan wala na, tsaka pa hahanapin. Pero nung nandito pa, ay hindi pinapansin. Ewan ko sa'yo. Dapat tinatrato mo ng tama. Ngayong nandito pa tapos ngayon ay nag-iiyak ka? Sagot ni Aidan. Napailing na lang si Kriza. Maya-maya lang ay nakatulog na si Kriza sa sofa. Tumayo siya para ikuha ito ng unan, pati na rin kumot. Nakatayo siya ngayon sa front door habang tinatawagan si Romano. Agad namang sumagot sa kabilang linya. Bakit po sir? Tanong ni Romano. Napabuntong hininga si Aidan. Umiiyak si Kriza. Hinahanap ka. Sagot ni Aidan. Napalatak si Romano sa kabilang linya. Bakit daw? Sambit ni Romano. Umalis ka raw rito. Iniwan mo na daw siya. Mag-usap nga kayong dalawa para kayong mga gago. Turan ni Aidan. Natahimik ang kabilang linya. Di naman ako umalis. Babalikan ko naman siya dyan. Dinala ko ang mga gamit ko sa binili kong bahay. Sagot ni Romano. Napangiti si Aidan. Wow, bubukod na kayo? At iiwan niyo na ako rito? Tanong ni Aidan. Natawa si Romano sa kabilang linya. Hindi naman, pero mag-asawa ka na rin po para may kasama ka sa bahay. Alam ko na kung sino ang bagay sa'yo. Nandyan lang sa tabi-tabi. Pambubuska ni Romano. Napahalakhak si Aidan. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Romano. Walang masyadong interaction ni Jewel na yung tipong sobrang sweet nila. Pero ibinubuyo siya ng lalaki sa dalaga. Para sa kanya, why not? Girlfriend material na pwedeng maging may bahay si Jewel para sa kanya. Pero nahihiya siyang magpaalam, naliligawan niya ito. Ikaw talaga, sabi ni Aidan, pero kinikilig siya. Makalipas ang 1 buwan habang si Jewel ay masaya dahil kahit papaano ay nakakalimutan ni Precious ang lungkot nito. Kapag wala siyang duty o pag-out niya sa trabaho, ay isinasabang niya ito sa bagong bahay ni Romano. Bumukod na pala ito kasama si Kriza. Nagkaayos na pala ang dalawa.
mabuti na rin yon para maayos ang pagbubuntis ng babae. Maya-maya lang ay dumating si Romano na may 2 box ng pizza. Napangiwi siya dahil lumapit ang lalaki kay Kriza, sabay halik sa labi. "Nakakainis kayo, dito pa talaga sa harapan ko?" Reklamo ni Jewel. Napahalakhak si Romano. Naupo sa sofa ang lalaki at ang tingin nito ay nasa kay Kriza lang. Nakikita ni Kriza ang fondness sa mga mata nito. Hindi talaga masasabi kung kailan magugustuhan o mamahalin ang isang tao. Magigising na lang isang umaga na mahal mo na siya at gusto mo siyang makasama habang buhay. Gaya na lang kina Romano at Kriza, gumagawa talaga ng paraan ang tadhana para magkatagpo ang puso ng mga ito. "Anong plano mo sa buhay, Jewel? Mag-aasawa ka pa ba?" Tanong ni Romano. Napatikhim si Jewel. "Hindi ko alam. Parang wala pa sa isip ko ang pag-aasawa." Sagot ni Jewel. Ngumiti si Romano. "Sabagay, wala ka pa rin namang kasintahan sa ngayon. Ano ba ang tipo mo sa isang lalaki?" Seryosong tanong ni Romano. Napaisip si Jewel. Wala naman siyang tipo sa isang lalaki. Kung ano ang ibibigay sa kanya, ay yun na yun. "Wala naman. Basta kung ano ang para sa akin." Sagot ni Jewel. Tumangu-tangu naman si Romano. "Dami mong tanong dyan. Basta para sa akin ay mas bagay sila ni Aidan. Kung ako sa'yo ay patusin mo na ang boss mo." Singit ni Kriza. Napangiwi si Jewel. "Hindi ka nga umubra, ako pa kaya?" Sabi ni Jewel. Natawa si Kriza. "Sabagay, pero huwag ka mag-alala, may ipapakilala ko sa'yo." Sagot ni Kriza. Sa sumunod na buwan ay tulala si Jewel na pumasok ng opisina. Nananaginip kasi siya na ikakasal siya kay Aidan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na yon. Pero baka naman ay ganun lang yon dahil binibiro siya ni na Romano at Kriza, o sadyang lumabas yon dahil sa nararamdaman niya para rito. May namumuong pagmamahal sa puso niya para sa lalaki. Kaya lang hindi niya ito pinapansin until hindi na mawala ito sa kanyang isip. Napaayos siya ng upo nung pumasok sa loob ng opisina si Aidan. Natataranta si Jewel. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Tapos ang puso niya ay sobrang bilis ng tibok. Napahawak siya sa dibdib niya nang biglang lumapit sa kanya si Aidan. Nagkatitigan silang dalawa. Nalulon ni Jewel ang dila niya ni hindi siya makapagsalita. Pinitik ng lalaki ang noo niya, dahilan para magising siya at napatayo bigla. "Okay ka lang ba? Lutang ka yata?" Nakangiting tanong ni Aidan. Huminga ng malalim si Jewel. "I'm fine. May iniisip lang ako." Sagot ni Jewel. Naupo si Aidan sa ibabaw ng mesa niya, paharap sa kanya. "Kung may kailangan ka o matinding problema ay huwag kang mahiyang magsabi sa akin. We're friends naman, di ba?" Sabi ni Aidan. Napahinga ng malalim si Jewel. Parang ayaw niyang maging kaibigan ang lalaki. Pero pinakalma niya ang kanyang sarili. "Oo naman," sagot ni Jewel. Kinahapunan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Kriza. Kaya sinagot niya agad ito. "Nasa office ka pa ba, Jewel?" Tanong ni Kriza. Napatingin siya kay Aidan na busy sa pagpindot ng keyboard sa computer nito. "Oo, later pa ako uuwi," sagot ni Jewel. "Okay, may ipapakilala ko sa'yo mamaya. Send ko na lang ang address," sabi ni Kriza. Napailing na lang si Jewel. Kung ano-ano na lang inaiisip ng babaeng yon. Hindi pa siya pumapayag ay binabaan na siya nito ng tawag. Kinagabihan ay palabas na ng gate si Jewel. Iniwan niya sa kasambahay si Precious
dahil may lakad siya. Nagbihis siya ng maayos dahil ito ang first date niya na pupuntahan. Nagkasagutan pa sila ni Kriza pero nanalo pa rin ng buntis sa huli. Ipinasundo pa siya nito ni Romano. Tawang-tawa ang lalaki sa kanya. Pagdating nila sa restaurant ay dali-dali na siyang bumaba. "Enjoy your date, Jewel," sambit ni Romano. Umiling si Jewel. "Whatever," sagot ni Jewel. Pagkaalis ng lalaki ay pumasok na sa loob ng restaurant si Jewel. Palingon-lingon siya at naghahanap siya ng lalaking walang kasama pero wala naman siyang makita. May lumapit na waitress at dinala siya sa table kung saan intended para sa kanila. Si Kriza ang nag-book. Grabe talagang effort ng babaeng yon. Paglapit niya ay may nakahanda ng pagkain. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Jewel nang mapansin niyang papasok sa pinto ng restaurant si Aidan. Palinga-linga ito na parang may hinahanap kaya kinuwayan niya ito. "Anong ginagawa mo rito, Jewel?" Nakakunot ang noo na tanong ni Aidan. Napailing si Jewel. "Kagagawan to ni Kriza. Sinet up ako ng date. Ako pa talaga ang nag-aantay," sagot ni Jewel na may kasamang reklamo. Napakamot sa batok niya sa Aidan. "Ako nga din eh. Pinapunta niya ako rito dahil may ipapakilala raw siya sa akin. Kadate ko daw ngayong gabi," sabi ni Aidan. Napakunot ang noo ni Jewel. Parang naghinala na siya sa plano ng babaeng yon. Hindi kaya sila-sila lang naman itong ipareha? Kung ganun ay naisahan sila ng babae. Samantalang si Aidan ay nagtaka na nagkita sila rito ni Jewel. Pero siguro naman ay kikitain talaga ito rito. "Tawagan mo nga si Kriza. Baka pinagkaisahan tayo ng babaeng yon. Tingin ko, tayo talagang dalawa ang magkikita rito," utos ni Jewel. May point naman si Jewel. Malabong nagkataon lang na nagkita sila rito. "Sige, wait lang," sagot ni Aidan. Pagtawag niya sa babae ay sumagot agad ito. "Did you meet your date for tonight?" tanong ni Kriza. Huminga ng malalim sa Aidan. "Wala naman akong ibang nakita rito, kundi si Jewel," sagot ni Aidan. Narinig niyang tumawa sa kabilang linya si Kriza. "Perfect! Okay na! Enjoy!" Masayang sambit ni Kriza. "Wait, you mean si Jewel lang sinasabi mong kadate ko?" tanong ni Aidan. "Yes, wala nang iba. Bye!" sagot ni Kriza. Nagkatitigan sila ni Jewel pagkatapos ng tawag. Napahilot sa sentido niya si Aidan. Tawang-tawa naman si Jewel na nakatingin sa kanya. "Naisahan talaga tayo ni Kriza," sabi ni Aidan. Ngumiti si Jewel. "Yeah," sagot ni Jewel. Maya-maya lang ay naupo na si Aidan at kumain na sila. Sayang naman ang food kung aalis na lang sila. Nag-uusap sila ni Jewel ng kung ano-ano. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Aidan dahil there's something in his heart beat for this woman. Paunti-unting na-develop hanggang nabuo ng tuluyan pero wala siyang pinagsasabihan. Siguro napapansin ni Romano kaya binubuyo siya sa dalaga. Pagkatapos na lang kumain ay magbabayad na sana siya pero bayad na pala ni Kriza. Grabe ang effort ng babaeng yon. Wala siyang ideya na pinagplanuhan na pala siya ng mga ito. Pero at the same time ay masaya ang kanyang puso dahil nagkaroon siya ng chance na makasama si Jewel sa labas ng opisina. "Masaya ka ba?" tanong ni Aidan. Nagpalakad-lakad sila ngayon. Napahinga ng malalim si Aidan nang kusa na lang nagkahawak ang kanilang mga kamay. "Oo, ngayon ko lang naisip na kailangan din pala natin to.
Nakangiting sagot ni Jewel. Napatitig si Aidan kay Jewel. Ang ganda talaga ng dalaga. Unang kita pa lang niya rito noon ay nabihag na ang puso niya. Kaya hindi siya nagkamali na tulungan niya ito para magkalapit silang dalawa. Ilang buwan ang nakalipas at dahil sa ginawa ni Kriza ay malaking tulong na yon para makilala niya ng lubusan ang babaeng mahal at magkalapit ang loob niya dito. Nasundan ng maraming beses ang date na yon hanggang siya na ang gumagawa ng paraan para maiparamdam niya sa dalaga na mahal niya ito. Kaya ngayon ay nandito silang dalawa sa tabing dagat, parehong nakatingin sa mga nagkikislapan na mga bituin. Wala na kasi siyang naisip na iba pang lugar para dalhin niya doon ang dalaga. Ang lamig ng hangin, magkatabi silang dalawa na parehong tahimik lang. What do you feel about me when we're dating? Mga katangian ko na nakikita mo. Tanong ni Aidan. Gusto lang niyang malaman to start the conversation with. Nakakabingi kasi ang katahimikan nila. Sobrang na-feel ko na special ako. Ang bait mo at napakamaalaga. Nakangiting sagot ni Jewel. Napangiti si Aidan. Sa tingin mo, magiging boyfriend or husband material ako in the future? Sambit ni Aidan. Tinitigan siya ni Jewel. Napahinga siya ng malalim dahil para siyang matutunaw. Oo, 100% sure. Sabi ni Jewel. Huminga ng malalim si Aidan. Tumingin siya sa kawalan kasi kung titingin siya kay Jewel ay hindi siya makakapagsalita. Sa tingin mo, makakapasa ako sa'yo kapag nanligaw ako? What do you think? Tanong ni Aidan. Ha? Nakanganga na turan ni Jewel. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. I like you. I love you, Jewel. Magalit ka man sa akin ay totoo ang sinasabi ko sa'yo. Sabi ni Aidan. Hinawakan ni Jewel ang pisngi niya. I like you too. I love you too, Aidan. Hindi ko na pwedeng itago to. Sagot ni Jewel. Dahil sa narinig, ay agad niyang niyakap ng mahigpit ang dalaga. Saksi ang kalangitan at malawak na karagatan sa pagmamahalan nila ni Jewel.